Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Okay, ito po ang topic natin ngayon. Si Tory po ay handa na pong tumulong sa pagdakip po dito po kaya fugitive or puganteng senador na si Bato de la Rosa. Okay, pag-usapan, komentuhan at reaksyonan na po natin itong balita na ito, guys. Lumagkas ang ingay sa social media na ipaubaya kay ex-PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Nako, yari ka rito, Bato. Alam naman po natin lahat na ito pong si General Torre. Para sa akin po, ito pa rin po ang General. PNP Chief General. Para lang po sa akin Okay, alam naman po natin lahat na ito pong si General Torre ay talagang agresibo at talagang ginagawa niya po yung kanyang tungkulin na ibinigay po sa kanya. Kaya po ito mga malaking pangalan na naging wanted po or naging fugitive po sa ating bansa ay talaga pong nahuli po nitong ni General Torre. So, dapat lang po talaga na bigyan po ulit natin ng pagkakataon or bigyan po natin ng puwang ito pong si General Torre na tumulong po dito para madakip po itong fugitive na si Bato de la Rosa. So, para sa akin po kasi ang lalaki po ng mga pangalan like yung former president na si Matandang Duterte. Si Torre po ang nakahuli. Si Kibuloy po na lapastangan ng mga batang kababaihan at mga kababaihan ay nahuli rin po nitong ni General Torre. So, dapat po bigyan po talaga natin ito ng puwang dyan po sa pagdakip kay Bato. Sigurado po tayo kapag itong si General Torre ang kumilos at bigyan po ng Pangulo ng puwang dito po or para tumulong sa paghahuli dito kay Bato, sigurado po ito ay mahuhuli at mahuhuli. Ito ay matapos ideklara ng DOJ na valid at enforceable ang ICC arrest warrant laban sa senador. Magbabalita live si Arles de los Santos. Arles, ano yung tugon ni General Torre dito nga sa clamor na siya na lang daw ang umaresto kay Senator Bato matapos nga itong tagumpay na pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo nga, tama. Dapat si General Torre na lang talaga yung i-appoint diyan sa paghuli po sa fugitive na senador na yan. Dapat po talaga. Kasi siya po talaga ang may mga napatunayan na sobrang lalaking pangalan ngunit kanya pong nahuli. Cheryl, kung ipag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos ay handa nga na hulihin mismo ni dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas. Mr. President, bigyan nyo na po ng go signal itong si General Torre para po mahuli na po ito nga si Bato de la Rosa at matapos na po ito pong kaguluhan na nangyayari po sa ating bansa. Imbis na ang ating krisis po ang intindihin, ito pa po ang dumadagdag sa problema ng Pilipinas. Ito pong si Bato de la Rosa. Kaya po, Mr. President, please bigyan nyo po ng go signal itong si Torre. Siguradong madadakip po yang si Bato. Torre III, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Narito ang kanyang pahayag. Presidente ng utusan, automatic, no choice, di ba? Pero ito nga ang bottom line dyan. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job. Ang otoridad na mismo ang nagsasabi, legal ang warrant, pwede nyo i-implement yan. Pulis sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes. And in this case, the warrant. Ayan ang
ang tugon ni Torre nang tanungin sa panawagan ng publiko na siya ang manguna sa paghahanap sa ngayon pugante ng si Senator Ronald Bato de la Rosa. Aniya, bahagi pa rin naman siya ng pamahalaan kaya pwede pa rin siyang sumali sa manhunt operation. Pero sa kabila niyan, binigyan din ni Torre na mayroong Office of Primary Responsibility para ipatupad ang warrant of arrest laban kay de la Rosa. Hindi rin umano tungkol sa kanyang paghuli kay Bato, kundi sa umiiral na batas at tungkulin ng pamahalaan. Samantala, bilang bahagi naman ng MMDA, tuloy-tuloy umano ang kanilang paghahanda para sa paparating na tag-ulan. Kabilang dyan ang malawakang declogging, desiltation at anti-flood operations sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, katuwang ang Department of Public Works. Okay guys, stop na po natin dahil outside the topic na po itong balita. Okay guys, para sa akin po, Mr. President, bigyan niyo po ng go signal ito pong si General Torre para po makatulong sa pagdakip po dito sa fugitive na senador na ito. Dahil po, mahirap na po ang ating dinaranas ng ating pong mamamayang Pilipino, ng ating pong taong bayan dahil po sa krisis. Ngunit, dumadagdag pa po sa problema. Ito pong si Bato de la Rosa. Kaya po, Mr. President, kami po ay nananawagan at kami po ay nagtitiwala kay General Torre na siya po ang makakahuli dyan dahil marami na po talaga itong napatunayan si dating PNP Chief General Torre III. Nahuli niya po si Duterte nang wala pong gulo, nang wala pong nangyaring aksyon. Nadala niya na agad sa ICC dahil sinunod niya po ang proseso ng batas. At ito pong si Kibuloy na tinago po ng mga kanyang mga kadikit at mga kanyang alipores, pero nahuli pa rin po ni General Torre. Kaya po saludo po kami kay General Torre at naniniwala po kami na malaki po ang maitutulong nito ni dating PNP Chief General Torre sa pagdakip po dito sa fugitive na ito. Kaya please, Mr. President, mahal namin President, bigyan nyo na po ng go signal. Ito pong si General Torre para po makutusan na yang si Bato de la Rosa. Okay guys, ano po ang mga opinion ninyo? Pakilagay po ang inyong mga opinion dyan sa ating comment section. Maraming salamat. Salamat po, okay? God bless po, June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Bye guys, I love you.